Paano ko inaalagaan ang 200 na sisiw? Matataba naman sila, mabibilog yung kanilang tiyan. Ano ang mga kailangan tandaan para hindi magkamali sa brooding at masigurado ang proper na growth nila? So diba sa first 3 days, 33 to 34. Ngayon ay 31 to 33. Afternoon chores tayo ngayon sa mga sisiw natin na 4 days old at i-go through ko kayo sa everyday chores dito. 4 na araw na dito sa farm ang mga sisiw natin na batch 29. More than 200 heads yan. Isasama ko kayo sa afternoon chores sa kanila. Dahil 4th day na nila, pwede nang babaan ng konti ang temperature ng brooder. Kung sa first 3 days ay 33 to 34, pwede nang ibaba sa 31 to 33 degrees Celsius. Good thing naman na within temperature ang brooder natin ang abutan natin. Pagka-adjust, jogging. Tingnan natin kung may maiiwan, puril o lambutin. At tingnan nyo kaliliksin yan. Akala mo ay di baterya kung magsitakbo. At yan ang gusto natin. At pananatilihin natin na ganun sila. Then ang next ay kailangan palitan ng latag. Kailangan munang tanggalin lahat ng water at feeders para mas madali. Manila paper lang ang gamit ko. Mas mura at mas madaling hanapin. At ang maganda, ang isang Manila paper sakto sa kwarto ng brooder. Madali rin palitan yan. May madaling tiktik lang para magawa yan para less stress sa mga sisiw. Sa first week kasi ng mga sisiw, kailangan ito muna ang gamit natin bago gumamit ng bedding para hindi mahirapan silang lumakad at hindi rin sila makatuka ng hindi dapat tukain. Palagi ko sinasabi na ang brooding ay napakahalaga. Kaya ang ginagawa namin dito, may check-in kami sa brooder na 6 a.m., 10 a.m., 2 p.m. at 6 p.m. Dahil dito naman nakatira si Jampol, makikita naman niya from time to time ang brooder kahit gabi na. Kasi dapat within temperature ang thermostat natin. Yun lang ang pinakamahalaga eh. Kasi ang inumin at feeds, madaling ma-estimate ito kung sasapat ba until next chores. Pero ang temperature, naiiba-iba yan depende sa oras sa maghapon. Pati na rin kung uulan o hahangin na malakas. Kahit may thermostat tayo na nagkokontrol sa temperature, patay at buhay pa rin lang naman ng heater ang kaya nito. Paano kung lumagpas sa range? Pag sobrang lamig, kailangan isara pa ang openings ng brooder. Kapag sobrang init naman, kailangan buksan naman. Okay, matapos palitan ang latag nila, masaya na ulit sila niyan. Malinis ang kanilang gagalaan at ang maganda, makakapagsaboy tayo ng feed sa sahig. Mas madali sila makakatuka. Yung saktuhan lang na kaya nilang ubusin before, masoil ulit ang latag. Kasabay na rin ang paglalagay ng feeds ulit sa feeder. Ito ang reserve nila pag uubos na nasa sahig at kapag medyo madumi na ulit ito. Dito rin natin ma-observe ang mga sisiw, dapat tumutuka silang lahat. Isa ko pang ini-implement para sure ako na chine-check nila ito sa tamang oras at interval. Kailangan nilang mag-send ng picture sa GC namin ng brooder, nakita ang sisiw at ang distribution nila sa brooder. At yung kita rin ang temperature sa thermostat with date and timestamp syempre. Ang malinis na inuman ay napakahalaga din, kaya sunod natin gagawin, maglinis ng inuman. May iwasan ang pagkalat ng bacteria at virus, lalo pa at batang-bata pa ang immune system ng mga sisiw. Electrolytes with multivitamins ang binibigay namin sa kanila para sa first 4 days. Mahalaga yan. Ang dilaw na ilaw, 25 watts lang ito, para hindi nasisilaw ang sisiw kasi most ng init nila ay mula sa ceramic heater na control ng thermostat. Pag nagkamali kasi sa brooding, mababasot ang sisiw, maaaring mabuli ito na mas malaki sisiw. At magdo-domino effect na yan. Di makakain or inom ng tama, mas stress, magkakasakit at lalo siya mababasot. May chance na magkasakit at siya pa magkalat ng sakit sa brooder. Matataba naman sila, mabibilog yung kanilang tiyan. And we will keep it that way. Ayan, ang ating mga sisiw, okay naman sila generally. 200 heads sila. May 2 na tayo mortality pero sana ganda na lang tinanong natin. May susunod na update, i-update ko kayo hanggang lumaki yung ating batch 29, di ba? Batch 29 na tayo, yun lang.